Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pag-iwas sa isang simpleng gawain, isang bagay na natural, likas at pribado ay maaaring tahimik na nakasisira sa iyong kalusugan pagkatapos ng edad 60? Paano kung sabihin ko na ang pagpipigil ay maaaring magpataas ng iyong panganib sa mga isyu sa prostata, magpahina ng iyong paninigas, at maging bahagi pa ng maagang pagkawala ng memorya? Alam kong parang pang-akit lang ito ng pansin, ngunit hindi ito basta-basta usapan. Ito ay batay sa medikal na katotohanan. Ako si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong makatrabaho ang libu-libong kalalakihan sa kanilang ika-100, ika-70 taon at higit pa. Napakarami sa kanila sa pribadong espasyo ng aking opisina ang bumubulong ng iisang tanong, ligtas pa rin ba ang pagsasalsal para sa isang kaedad ko? Ang katotohanan, hindi lang ito ligtas, maaaring isa ito sa mga hindi nagagamit na paraan para mapanatiling malusog ang iyong pisikal at emosyonal na kalagayan habang ikaw ay tumatanda. Ngunit narito ang nakakagulat na bahagi karamihan sa mga lalaki na higit sa isitin ay iniiwasan ito dahil sa konsensya, humihinto dahil sa takot, o binabaliwala ito ng tuluyan nang hindi namamalayan ang mga masamang epekto nito sa kalusugan. Sa artikulong ito, aalisin natin ang tabing sa kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan pagkatapos ng edad 60. Pag-uusapan natin kung bakit ang pagsasalsal ay maaaring mas mahalaga ngayon kaysa dati, at ibubunyag ang isang napakahalagang katotohanan tungkol sa iyong prostata na halos walang sinuman ang nagsabi sa iyo. Magsimula na tayo. Bago tayo magpatuloy, kung nakikita mong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, nais kong malaman. Mag-type lang ng 1 sa mga komento para malaman kong nasa tamang landas ako. Kung hindi naman, mag-type ng 0 at ipaalam sa akin kung ano ang susunod na nais ninyong marinig. Ang layunin ko ay mas mapagsilbihan kayo ng mas mahusay. Magsimula tayo sa tanong na karamihan sa mga lalaki ay nahihiyang itanong, ngunit tahimik na ipinag-aalala araw-araw. Ligtas pa rin ba ang pagsasalsal pagkatapos ng edad 60, o maaari ba itong makasama sa iyong katawan nang hindi mo namamalayan? 1. Ang pagsasalsal pagkatapos ng edad 60 ay hindi nakasasama. Sa katunayan, ito ay maaaring makabuti sa iyo. Kung may isang bagay na nais kong maintindihan ng bawat lalaking higit sa 60, ito iyon. Ang pagsasalsal ay hindi mapanganib. Alam kong simple lang pakinggan kahit na halata para sa ilan, ngunit maniwala kayo, isa ito sa mga hindi nauunawa ang katotohanan sa kalusugan ng kalalakihan. Ang mas nakakagulat pa ay kung gaano karaming kalalakihan ang nagdadala ng hindi kinakailangang takot tungkol dito, madalas sa katahimikan. Sa aking mga taon bilang isang espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan, nagkaroon ako ng hindi mabilang na pag-uusap sa mga mas matatandang pasyente. Mga lalaking tulad ni Miguel at Roberto na tunay na nag-aalala na ang paghawak sa kanilang sarili sa kanilang edad ay maaaring makasama sa kanilang puso, ubusin ang kanilang testosterone o magpahina ng kanilang paninigas. Napaniwala sila na siguro masyado na akong matanda para dito. O mas malala, siguro mali ito
Hayaan ninyong kausapin ko kayo, hindi lang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong nakauunawa kung ano ang pakiramdam ng pagtanda, ang pagkawala ng kontrol, ang tahimik na takot na ang iyong katawan ay hindi na tulad ng dati at ang pag-aatubiling magtanong ng mga bagay na nakakahiya. Ngunit narito ang katotohanan, ang iyong sexualidad ay hindi nag-e-expire at ganoon din ang pangangailangang makaramdam na buhay ka sa sarili mong balat. Sa biolohikal na aspeto, ang pagsasalsal ay patuloy na sumusuporta sa mahahalagang tungkulin ng katawan hanggang sa iyong mga huling taon. Nakakatulong ito na mapanatili ang daloy ng dugo, pinapanatiling may sapat na oxygen ang erectile tissue at nagtitrigger ng paglabas ng mga feel-good hormones tulad ng dopamine at oxytocin. Ito ay mga natural na kemikal na tumutulong sa iyong mag-relax matulog ng mas mahimbing at pamahalaan ang stress. Wala sa mga ito ang hihinto sa paggana dahil lang umabot ka ng 60. Sa katunayan, ang mga benepisyong ito ay maaaring mas mahalaga pa ngayon kaysa noong ikaw ay nasa 40s. Ang isang lalaki na regular na nagsasagawa ng malusog na sexual na pagpapahayag oo kahit na mag-isa ay sumusuporta sa kanyang kalinawan ng isip, katatagan ng emosyon at pisikal na kalusugan. Ang ikinagugulat ng karamihan sa aking mga pasyente ay hindi ang katotohanang hindi nakasasama ang pagsasalsal, kundi ito ay talagang proteksyon na ang paggawa ng isang bagay na napakasimple at natural ay maaaring makatulong na mapreserba ang mismong mga sistema na sinusubukan nilang panghawakan habang sila ay tumatanda. Habang maraming kalalakihan ang itinatago, ang bahaging ito ng kanilang sarili habang tumatanda, iniisip na ito ay kahiya-hiya o hindi. Kailangan ang katotohanan ay maaaring ito na ang isa sa mga huling larangan kung saan mayroon kang ganap na kontrol sa iyong katawan, iyong kasiyahan, at iyong kapayapaan ng isip. Kaya hindi mapanganib ang pagsasalsal pagkatapos ng 60. Ang tunay na panganib ay ang hayaan ang mga makalumang takot na magdikta kung paano mo aalagaan ang iyong sarili. Ngunit dito, nagiging mas kawili-wili ang mga bagay. Dahil habang karamihan sa mga lalaki ay hindi alam ang unang katotohanan ito, halos walang sino man ang nakakaalam sa susunod kong sasabihin. Ang regular na pagpapalabas ng similia ejaculation ay maaaring magpababa ng iyong panganib sa kanser sa prostata. At ang siyensya sa likod nito ay magugulat ka. Kung kasama pa rin kita at tumatagos sa iyo ang mensaheng ito, i-type lang ang numerong 1 sa mga komento para malaman kong kasama pa rin kita at mahalaga ang usapang ito. Ngayon magpatuloy tayo at tingnan ng mas malapitan ang ikalawang punto. 2. Maaari nitong bawasan ang iyong panganib sa kanser sa prostata. Ang susunod na bahaging ito ay madalas na nag-iiwan sa karamihan ng aking mga pasyente tulad ng isang Ginoo na nagngangalang Jaime na nakausap ko kamakailan na napapaupo sa katahimikan na may nakataas na kilay. Nakikita ko ito sa tuwing ibinabahagi ko ang pananaliksik. Dahil hindi lang ito nakakagulat. Ito ay isang bagay
na halos walang sinuman ang pinag-uusapan. Ang katotohanan ay ang regular na pagpapalabas ng similya kasama na ang sa pamamagitan ng pagsasalsal ay maaaring magpababa ng iyong panganib sa kanser sa prostata. Oo, magpababa, hindi magpataas, hindi magpakomplika, kundi talagang magpoprotekta sa iyo. At ang katotohanang iyon lamang ay bumabaligtad sa isang buhay ng takot at maling pagkaunawa. Naaalala ko, ang unang beses na ibinahagi ko ito sa isang pasyente sa kanyang huling ika-asamtong taon, isang tahimik at magalang na lalaki na nagngangalang Ricardo na palaging ipinapalagay na ang kanyang mga pribadong gawi ay isang bagay na dapat ikahiya. Tumingin siya sa aking mga mata at sinabing, "Dok, bakit walang nagsabi sa akin yan?" At sa totoo lang, wala akong magandang sagot dahil hindi ito bagong impormasyon. Isang napakahalagang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Medical Association ang sumubaybay sa halos 30,000 kalalakihan sa loob ng maraming taon. Malinaw ang mga resulta. Ang mga lalaking nagpapalabas ng similya ng hindi bababa sa 21 beses sa isang buwan ay may mas mababang panganib na magkaroon ng kanser sa prostata kumpara sa mga nagpapalabas lamang ng 4 hanggang 7 beses. Sandali, hihinto muna ako. Hindi ko sinasabing mayroong isang magic number at tiyak na hindi ako nagre-reseta ng isang schedule. Ngunit ang mensahe ay malakas, ang iyong katawan ay nakikinabang sa pananatiling aktibo kahit na sa sexual na paraan. Ang regular na pagpapalabas ng similya ay tumutulong na linisin ang prostata mula sa mga lumang likido, binabawasan ang pamamaga, at maaaring makatulong pa na patatagin ang aktibidad ng hormon sa lugar na iyon. Ito ay bahagi ng natural na sistema ng pagpapanatili ng katawan tulad ng pagpapalit ng langis sa iyong sasakyan. At kung walang sinuman ang nagsabi sa iyo niyan, hindi ka nag-iisa. Karamihan sa mga lalaki ay pinalaki na isipin na ang ganitong uri ng pag-uugali ay isang bagay na kinakalimutan, itinatago o ikinokonsensya. Ngunit iba ang sinasabi ng siyensya. Ang talagang nakakaantig sa akin ay ang panonood sa sandali ng realisasyon kapag nauunawaan ng isang lalaki na hindi siya pinagtataksilan ng kanyang katawan. Siya ay simpleng nabigyan ng maling impormasyon na ang isang bagay na inakala niyang nakasasama ay maaaring isa sa mga pinakatahimik at pinakamakapangyarihang sandata sa kanyang laban upang manatiling malusog. Ito ay nagpapalaya. Ito ay nagbibigay pag-asa at binabago nito kung paano niya tinitingnan ang kanyang sarili. Ngunit dito, nagiging mas personal ang mga bagay. Dahil habang mahalaga ang pagprotekta sa iyong prostata, may isa pang bahagi ng usapang ito na mas malapit sa puso, ang iyong kalusugang pangkaisipan. At ang susunod kong ibabahagi ay maaaring magpabago sa paraan ng pagtingin mo sa pagpapalagayang loob, pagtanda, at emosyonal na kapakanan. 3. Nusuportahan nito ang kalusugang pangkaisipan at mas mahimbing na pagtulog. Narito ang isang bagay na iilan lang sa mga lalaking higit sa 100 ang nakarinig, lalo na ang naniwala. Ang pagsasalsal ay maaaring gumanap ng isang tunay at nasusukat na papel sa pagprotekta sa iyong emosyonal na kapakanan.
Tama iyon, isang bagay na napakasimple, napakapribado, at madalas na binabalewala bilang hindi kailangan sa pagtanda ay maaaring makatulong na labanan ang depresyon, bawasan ang pagkabalisa, at maging sanhi ng mas malalim at mas mahimbing na pagtulog. Karamihan sa mga lalaking nakakausap ko ay tunay na nagugulat dito. At sa totoo lang, naiintindihan ko. Kapag pinag-uusapan natin ang kalusugan sa edad na ito, nakatuon tayo sa mga numero, kolesterol, presyon ng dugo, mga marka sa pisa. Ngunit paano ang mga tahimik na oras ng gabi? Paano ang kalungkutan, ang hindi mapakali, ang malalim na pagod na hindi laging nalulunasan ng tulog? Dito nagiging mas makatao ang usapan. Ang sexual na pagpapakawala, oo, kahit na mag-isa ka, ay nagtitrigger ng malalakas na neurochemical na tugon. Pinapalakas nito ang endorphins, naglalabas ng oxytocin, madalas tawaging cuddle hormone, nagpapababa ng cortisol, ang stress hormone, at tumutulong sa utak na mag-relax. Ito ay parang paraan ng kalikasan para sabihing, ligtas ka na ngayon, magpahinga ka. Mahalaga iyan sa anumang edad, ngunit nagiging mas mahalaga ito habang tayo ay tumatanda kung kailan mas magaan ang tulog. Mas matagal manatili ang stress at mas mahirap makakuha ng pisikal na pagyakap. Isang pasyente, si Guillermo, na nasa kanyang unang bahagi ng ika-70 pa taon, ay minsang sinabi sa akin, "Dok, hindi ko na matandaan kung kailan ako huling niyakap." Tumagos sa akin ang pangungusap na iyon. Hindi niya tinutukoy ang sex. Tinutukoy niya ang koneksyon. At para sa maraming nakatatanda, ang pagsasalsal ay nagiging isa sa mga natitirang paraan upang maramdaman ang init na iyon, ang kapanatagan, ang pagiging nasa loob ng kanilang katawan, sa halip na panoorin itong tumanda mula sa malayo. Hindi ito tungkol sa pantasya. Hindi ito tungkol sa ugali. Ito ay tungkol sa presensya at kapayapaan. At nariyan din ang pagtulog. Para sa mga lalaking nahihirapan sa insomnia, ang pag-relax na sumusunod sa orgasm ay maaaring maging isang makapangyarihang natural na pantulong sa pagtulog na walang mga side effect na dala ng mga gamot. 4. Hindi nito pinabababa ang testosterone o nakakasama sa iyong puso maliban sa mga bihirang kaso. Ito ang isa sa mga pinakamalaking maling akala na naririnig ko mula sa mga matatandang lalaki, at madalas itong may kasamang pag-aatubiling tingin o mahinang boses. "Dok," tanong sa akin ng isang pasyenteng nagngangalang Tomas, "narinig ko na ang pagsasalsal ay umuhubos ng testosterone. Totoo po ba iyon?" Ang maikling sagot ay hindi ito totoo. At talagang nakakagulat ito sa mga tao dahil sa loob ng maraming dekada, sinabihan ang mga lalaki na ang sexual na pagpapakawala ay nagpapahina sa kanila, na inaalis nito ang kanilang lakas, pinapalambot ang kanilang pagkalalaki, o kumukuha ng isang bagay na mahalaga mula sa kanila. Ngunit ibang kwento ang sinasabi ng siyensya. Ang pagsasalsal ay hindi nagpapababa ng iyong testosterone. Sa katunayan, sa maraming kaso, ang kabaligtaran ang totoo. Ang sexual na pagpukaw at orgasm ay maaaring magdulot ng pansamantalang pagtaas sa produksyon ng testosterone, hindi pagbaba. At kapag ang sexual na pagpapahayag ay pare-pareho at malusog,
makakatulong itong mapanatiling tumutugon at aktibo ang iyong hormonal system kahit na ikaw ay tumatanda. Nakita ko ito mismo sa aking pagsasanay. Ang mga lalaki sa kanilang huling ika-70 at unang ika-70 pa taon na nagpapanatili ng ilang anyo ng sexual na aktibidad, mag-isa man o kasama ang isang kapareha, ay madalas na naguulat ng mas magandang enerhiya, mas matalas na kalooban, at mas malakas na pakiramdam ng pagkakakilanlan bilang mga lalaki. Ngayon, laging may mga exception. Kung meron kang malubhang kondisyon sa puso tulad ng unstable angina o advanced heart failure, o kung umiinom ka ng ilang mga gamot na nakakaapekto sa sirkulasyon o pagpukaw, kailangan mong maging mas maingat. Ngunit para sa karamihan ng mga lalaki, kahit na sa mga may kasaysayan ng sakit sa puso, ang katamtamang sexual na aktibidad ay hindi lamang ligtas, ito ay hinihikayat. Ang pangangailangan sa cardiovascular ng pagsasalsal ay karaniwang mas mababa kaysa sa nararanasan ng iyong puso habang nag-eehersisyo o kahit na umaakyat ng hagdan. Kung pinayagan ka na ng iyong doktor para sa pisikal na aktibidad, malamang na higit ka pa sa kaya mong ligtas na tamasahin ang bahaging ito ng iyong buhay. Ang tunay na nakakadurog ng puso ay kung gaano karaming lalaki ang tuluyang humihinto dahil sa takot-takot na makasama sa kanilang sarili, takot sa kahihiyan, takot na sila ay tumanda na para sa pagnanasa. Hindi ko masasabi kung gaano karaming beses akong umupo sa harap ng isang pasyente na tumitingin sa aking mga mata at nagsasabing, akala ko tapos na ang bahaging ito ng buhay ko. At sa bawat pagkakataon, sinasabi ko sa kanila, hindi pa. Ang iyong pagnanasa ay hindi isang panganib. Ito ay isang senyales na konektado ka pa rin sa buhay. At kung panganib din lang ang pag-uusapan, may isang sitwasyon kung saan ang pagsasalsal ay maaaring maging isang tunay na alalahanin sa kalusugan, ngunit hindi sa mga kadahilanang iniisip mo. Sa katunayan, mas may kinalaman ito sa iyong isip kaysa sa iyong katawan. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 5. Nagiging problema lamang. Kapag may kinalaman ang konsensya, pagka-adik o pinsala. Kung may isang katotohanan na mas nakakagulat sa mga lalaki kaysa sa iba, ito iyon: ang pagsasalsal mismo ay hindi ang problema. Ang nagdudulot ng pinsala sa emosyonal at pisikal na paraan ay ang bigat na ikinakabit natin dito, ang konsensya, ang paglilihim, ang paniniwalang gumagawa ka ng isang bagay na mali, marumi o kahiya-hiya. Iyan ang tunay na panganib at isa itong tahimik na dinadala ng napakaraming lalaki na higit sa 60. Nagkaroon ako ng mga pasyente tulad ni Daniel na napaiyak, hindi dahil sa isang medikal na issue, kundi dahil sa maraming taon silang nakaramdam ng kahihiyan sa isang bagay na ganap na natural. Marami sa kanila ay pinalaki sa mga relihiyoso o konserbatibong tahanan kung saan ang sexualidad, lalo na ang pansariling kasiyahan, ay bawal. Ang kahihiyang iyon ay hindi laging nawawala sa pagtanda. Sa katunayan, maaari itong bumigat sa paglipas ng panahon. At kapag isinapuso mo ang konsensyang iyon, hindi lang ito nakakaapekto sa iyong kalooban. Maaari itong humantong
sa pagkabalisa, depresyon, at maging sa mga pisikal na sintomas ng stress tulad ng mataas na presyon ng dugo o insomnia. Pagkatapos ay mayroon ding issue ng pagka-addict compulsion. Tulad ng anumang bagay kapag ginamit upang takasan ang emosyonal na sakit, pagkabagot o kalungkutan, ng labis ang pagsasalsal ay maaaring maging isang mekanismo ng pagkaya sa halip na isang malusog na anyo ng pagpapahayag. Kung nararamdaman mong wala kang kontrol o inuuna mo ito kaysa sa mga relasyon, trabaho o pahinga, iyon ay isang senyales na huminto muna. Hindi dahil masama ang pagsasalsal, kundi dahil may mas malalim na bagay na maaaring nangangailangan ng iyong pansin. At panghuli, oo, posibleng mapasobrahan ito sa pisikal na paraan. Ang balat ay nagiging mas manipis at mas sensitibo sa pagtanda. Kung hindi ka gumagamit ng pampadulas o kung masyadong matindi ang iyong pagdiin, maaari mong mairita ang balat o maging sanhi ng maliliit na pinsala tulad ng pananakit o pamamaga. Hindi ito malubha sa karamihan ng pagkakataon, ngunit ito ay mga paalala na lapitan ang iyong katawan ng may pag-iingat, hindi puwersa. Ang kasiyahan ay hindi dapat maging kapalit ng sakit, lalo na sa yugtong ito ng buhay. Gayunpaman, kapag tinitimbang ko ang mga panganib laban sa mga benepisyo, malinaw na ang gawain mismo ay hindi ang issue. Ang hindi pagkakaunawaan na nakapalibot dito ang problema. At ang trahedya ay napakaraming kalalakihan ang ipinagkakait sa kanilang sarili, ang ginhawa pagpapakawala, at maging ang paggaling dahil takot sila sa panghuhusga. Minsan ang panghuhusga na iyon ay nagmumula sa iba, ngunit kadalasan nagmumula ito sa loob ng sarili. At iyan ay nagdadala sa atin sa isang mas malaking bagay. Dahil ngayong narinig mo na ang siyensya, ang mga alamat, at ang mga katotohanan, may isang huling mensahe akong kailangang ibahagi sa iyo. Hindi ito tungkol sa iyong katawan, iyong mga hormon o iyong puso. Ito ay tungkol sa kung sino ka bilang isang lalaki at kung bakit mahalaga pa rin ang iyong sexualidad marahil higit pa kaysa dati. Tapusin natin ito ng magkasama. Isang mahalagang aral sa buhay mula sa doktor. Kung umabot ka hanggang dito, nais kong magpasalamat sa iyo, hindi lamang sa pagbabasa, kundi sa pagiging bukas sa isang pag-uusap na hindi kailanman hinikayat na pag-usapan ng karamihan sa mga lalaki. Lahat ng ating tinalakay ngayon, mula sa mga pisikal na benepisyo hanggang sa emosyonal na suporta, ay tumuturo sa isang makapangyarihang katotohanan. Ang iyong sexualidad ay walang expiration date. Ang iyong pagnanasa para sa kasiyahan, pagpapakawala at koneksyon ay hindi lamang normal, ito ay isang mahalagang bahagi ng pagiging tao. Nakaupo ako sa harap ng hindi mabilang na kalalakihan, mga Jose Antonio Pablo, sa kanilang ikasisentangko, ikasetemtu at maging ika-80 na taon, na nadama na ang bahaging ito ng kanilang buhay ay isang bagay na dapat nang ibaon. Ngunit sasabihin ko sa iyo ngayon kung ano ang sinabi ko sa bawat isa sa kanila. Kung meron ka pa ring pagnanasa, kahit isang maliit na kislap lang ng pag-usisa tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagpapalagayang loob sa yugtong ito ng buhay,
Kung gayon ang iyong sexual na pagkatao ay buhay pa at malusog at nararapat itong parangalan. Marami tayong sinirang mga alamat ngayon. Hindi nito inuubos ang iyong testosterone o sinisira ang iyong puso. Sa katunayan, makakatulong itong mapanatiling malusog ang iyong prostata, malalim ang iyong tulog, at mababa ang iyong stress. Ang tanging pinsala ay nagmumula sa konsensya, pagka-adik, o pagiging marahas sa isang katawan na nararapat sa magiliw na pangangalaga. Ang mismong gawain ay ligtas, natural, at mas mahalaga ngayon kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko ay ito. Bigyan mo ng pahintulot ang iyong sarili. Pahintulot na makaramdam, magnasa, at mag-explore nang walang paghingi ng tawad. Wala kang utang na paliwanag kanino man sa pagiging isang sexual na nilalang dahil lang mayroon ka ng ilang puting buhok. Ang pagyakap sa bahaging ito ng iyong sarili ay isang makapangyarihang gawa ng paggalang sa sarili. Ito ay isang paalala na ang iyong katawan, bagaman iba na kaysa dati, ay sa iyo pa rin, at ito ay karapat-dapat pa rin sa kasiyahan, pangangalaga at atensyon. Kaya nasaan ka man sa buhay, may asawa, binata, biyudo, nasa isang relasyon, o nag-iisa, alamin mo ito, hindi ka sira, hindi ka nag-iisa, at tiyak na hindi ka patapos. Ang iyong kalusugan, ang iyong pagkalalaki, at ang iyong karapatang makaramdam ng mabuti ay bahagi pa rin ng iyong pagkatao. Panghawakan mo iyan. Ano ang naidulot ng usapang ito para sa iyo? Nagbigay ba ito ng kalinawan o ginhawa? Pakiusap, ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Maging ito man ay isang personal na kwento, isang tanong na matagal mo nang gustong itanong, o isang simpleng one para ipaalam sa akin na tumagos ito sa iyo. Binabasa ko ang bawat komento at ang iyong puna ay tumutulong sa akin na lumikha ng nilalaman na tunay na nagsisilbi sa iyo. Kung nakita mong mahalaga ito, mangyaring ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino mang lalaki sa iyong buhay na maaaring tahimik na nag-iisip tungkol sa mga parehong bagay na ito. Ipagpatuloy natin ang mahalagang usapang ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang ganitong usapin.